Ang gabi po, welcome po ulit sa ating panibagong prayer meeting. Magsisimula ulit tayo. Hindi pa tayo siguro, karamihan sa atin, may hangover pa nung anniversary natin. Hangover, yung positive na hangover, no? Yung overwhelming joy na nasa ating yung pagpapasalamat ay talagang andun pa rin sa puso natin. Magpapatuloy yung pagpapasalamat natin, hindi lang yung anniversary natin, kundi yung sa ating mga personal life, di ba? Ngayon, ang devotion na binigay sa atin ng Lord ay yung pagpapasalamat uli, pero may twist, di ba? May twist yung pagpapasalamat. Paano ba magpasalamat na may negative din na aspect, no? Ang isi-share ko po sa inyo ngayon, yung naging devotion ko po, way back, nandun ako sa struggling years of loneliness. Yung devotional book ko po kasi yung Everyday Blessing. Dito ko to nakita. Ang title ng devotion is Charlie's Gifts. Pero ngayon ang gagawin natin siya ay God's Gift. Ayan. Background muna tayo, no? Yung devotion kasi natin, ito ay yung personal experience ng magkaibigan, no? Ang pangalan ng magkaibigan, si Rick Hamlin, tapos yung kanyang kaibigan, si Charlie. Mag-best friend sila simula pa nung college days nila. Pagkatapos, nakatapos sila ng college, tapos si Rick ay naging isang author, tapos si Charlie naging college professor, tapos nagkaroon ng sariling buhay. Tapos ang nagkukwento nito si Rick, si Charlie, tumira sila sa Boston, tapos nagkaroon sila ng 2 sets ng twins. Kambal na 2 years old at saka kambal na 5 years old. So, nagkaroon sila ng kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang pamilya, until one day, etong si Rick, no, nabalitaan niya na yung kanyang best friend na si Charlie ay nagkaroon ng kakaibang sakit. Ang sakit niya ay Lou Gehrig's, no, disease. Isang uri siya ng Lou Gehrig's disease. Isang uri siya ng sakit na walang cure. Yung nagsisimulang mamanhid ang isang kamay, pagkatapos unti-unti yung bawat fingers, tas unti-unti kakalat sa buong katawan, hanggang sa mauupos, tapos mamamatay. Wala siyang cure, no? Unti-unting namamatay yung katawan. So, nabalitaan ito ni Rick, tas ang unang tanong na pumasok sa kanya, Lord, anong purpose mo? Itong kaibigan kong to, malalim na Kristiyano. Yung Charlie, yun yung nagdala sa kanya sa Panginoon. Ganda ng buhay, ang ganda ng patutuo. Pero ba't nangyari sa kanya to? So, yun yung tanong ni Rick sa kanyang sarili. And then, syempre, noong mga last days ni Charlie, naisipan ni Rick na araw-araw bibisitahin siya. Ayan. At sa bawat pagbisita niya, hindi niya ine-expect na sa bawat araw ng pagbisita niya, makakatanggap siya ng mga regalo ni Charlie na God's gift sa kanya. Ayan. So, unang araw ng kanyang bisita, day 1, ayan, ang binigay sa kanya ni Charlie ay the gift of life. Basahin natin yung Ecclesiastes chapter 9, verse 4. The gift that is joined to all the living there is hope. Ayan. So, unang araw na bumisita si Charlie, si Rick, binigyan siya ni Charlie ng the gift of life. Pagbisita ni Charlie, ni Rick, sa bahay ni Charlie, ang ine-expect niya, alam nyo, yung lungkot, yung tahimik na pagpasok pa lang yan ng sala, nagulot siya, ang ingay. Maraming mga tao lagi araw-araw doon sa bahay ni Rick. Ang ingay ng mga tao, nagtatawanan, tapos nakita niya doon sa bed, nakaupo si Charlie, tapos yung kambal niyang 2 kambal na twin, yung 2 years old tsaka 5 years old, gumagapang sa kanya, nakikipaglaro. Na si Charlie, no, yung hindi niya na namumovie yung kanyang buong katawan, yung mukha na lang niya. Tapos, sa nakitang gano'n ni Rick, nalungkot siya sa nakita niyang tsura ni Charlie. Tapos nag-usap sila nung asawa ni Charlie. Ito yung kanilang naging usapan. Sabi ni Rick sa asawa, it's so sad to think of Charlie dying. Nakakalungkot na maisip na dying na si Charlie. Pero ang ganda ng sagot ng wife
ni Charlie. Sabi niya, I don't see it that way, Rick. Hindi ko nakikitang ganun, Rick. He's living. Siya ay nabubuhay. Sabi niya, I don't know how much longer he'll be around. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya tatagal. Pero araw-araw, it's life. And that's how we're getting through this. So sabi nung asawa niya, hindi namamatay, hindi dying si Charlie. Every day, it's life. May buhay. At hanggang may buhay, sabi niyang asawa niya, we will go on, we will be getting through this. Lalagpasan namin araw-araw ang buhay na yon. So sa pagkakataong iyon, biglang nagkaroon siya ng lesson. Ano ang lesson na natutunan ni Charlie mula sa kaloob na yon ng buhay? Basahin natin. 1, 2, 3. May I never lose my sense of how precious life is. So yun yung natutunan ni Rick mula sa regalo sa kanya ng Lord, ng the gift of life. Yung matutunan niyang i-appreciate ang buhay niya. Mga kapamuso, every day is sabi nga, every gising is a blessing. Diba? Every kain is a blessing. Every gising is a blessing. Yung bawat araw na nabubuhay ka pa, no? Yung buhay na yan ay precious. Yun yung lesson na tinuro sa atin na do ang ating mga katawang lupa ay darating ang panahong mamamatay, pero yung araw-araw na gumigising ka't bumabangon ka pa rin, ma-appreciate natin yung buhay. So yun yung tinuro ni Lord kay Rick sa day 1 ng kanyang pagbisita na sana Lord, ma-appreciate ko ang buhay ko araw-araw. Ikalawang araw nung bumisita siya, ang binigay sa kanyang gift ni Charlie ay the gift of song. Basahin natin yung verse. 1, 2, 3. Ayan. Nung panahon ng college days ni Charlie at saka ni Rick, meron silang paboritong kanta, yung cowboy song. Ewan ko kung nailagay ko dyan. Ayan. Yung kanta sa taas. Nung panahong bata pa ako, naririnig ko to eh. Parang, out in Arizona where the bad men are. Parang ganun yung tono niya, no? Out in Arizona where the bad men are, nothing there to guide you but the evening star. Ang context niya, kapag ka daw ikaw ay kakanta, ang tinitingnan mo yung future na maganda. Kasi daw doon makikita mo yung star na mag-guide sa'yo. Actually, it's a Christian song, no? Tapos, yung kantang yan, naalala ni Rick. Kasi nung time na yon, nag-volunteer si Rick na paliguan yung 2 years old na kambal. Eh, nung pinapaliguan niya yung 2 years old na kambal, iyak sila ng iyak, ayaw nilang magpapaligo, talagang nagwawala sila. Tapos biglang naalala ito ni Rick kantahin. So habang kinakanta niya yun ng paulit-ulit dun sa mga bata, narinig siya ni Rick. Sabing gano'n ni Rick sa kanya, wala pala yan. Sabing gano'n sa kanya ni Charlie, naririnig ko yung kantang yan, pero hindi ko na kayang kantahin. Tapos sabi ni Rick, it's a good song. Sabi niya gano'n, I'll teach it to him. Sabi niya, maganda yung kanta mo, ituturo ko sa yung kambal. Ayan. So, ang ginawa ni Rick, tinuro niya doon sa kambal yung kanta, paulit-ulit lang hanggang yung kambal daw ay nagpapaligo na sa kanya. Tapos sabi niya gano'n, ni Rick, pinaalala niya kay Charlie, sabi niya, hindi mo ba alam na naalala, Charlie, ikaw ang nagturo sa akin yan. Dahil sa kantang yan, tinulungan mo ko, you helped me find my way in the darkness. And help me remember that music puts me back in touch with God. Yung kantang yan na nagpapaalala sa akin kapag nalulungkot ako, nasa darkness ako, nagpapabalik sa akin patungo sa Diyos. Tapos sabihin ganun sa kanya ni Charlie, sige, kantahin mo yan sa akin para maalala ko din. Yung mahipo ko uli ang Panginoon sa pamamagitan ng music. So yung ikalawang lesson na itinuro ni Charlie sa kanya ay ito. 1, 2, 3. Yun. So tinuro ni Charlie kay Rick na kapag siya ay nadadown, no, itaas lang daw niya yung voice niya kay Lord. Umawit lang siya. Sa pamamagitan nun, mararamdaman niyo yung goodness. Alam niyo ba mga kapamuso, hindi ako mahilig sa music, no?
Kahit marunong akong kumanta, pero wala akong kahilig-hilig sa music. Ito yung kaibang ko kay Pastor Joy. Bagot na bagot akong makinig ng mga music na naiingayan ako lalo na sa gabi. Pero nung nabalo ako, syempre alam niyo, ang hirap makatulog sa gabi. No? Malungkot kasi talaga sa gabi dahil wala na yung asawa mo. Tapos, sabi ko, paano kaya nagkaroon ako ng insomnia talaga? Palagi yan. Dinadain ko yung insomnia ko. Tapos, ang tinuro sa akin ng Panginoon yung nung una, nakikinig ako nung video, yun? Yung Bible, audio Bible. Pero, nakakatulong siya para makatulog ako. Pero dahil nga tulog na ako, hindi ko na masyadong, ang hirap pa ng audio Bible na naririnig ko, hindi siya masyadong malinaw. Pagkatapos, sinubukan kong nung naging devotion ko ito, sinubukan kong magpatugtog na ng music sa gabi, yung mga Christian songs. At alam niyo simula sabi ko nga kay Jehan bihirang-bihira na akong ma-insomnia. Nararamdaman ko talaga kahit pagod ako, ang dami kong iniisip. Pag nagpatugtog na ako, may-meditate, sabi ko, kesa yung napupuyat ako nang nakatingala ako, naghihintay ako na makatulog ako, kung ano naiisip ko. Di baling mapuyat ako kung nakikinig ko yung song, minimeditate ko yung sa YouTube, ganyan. Tapos, yun, unti-unti nararamdaman ko para akong hinihila, nakakatulog na. Hanggang madaling araw yan, hanggang magising ako, tumutugtog yung aking, at nakita ko talaga yung, naramdaman ko talaga yung, yung peace. Yung peace, yung joy, yung stillness talaga sa Panginoon. Kaya, yun yung itinuro ni Charlie kay Rick, yung kumanta ka lang at mararanasan mo yung kagandahan ng buhay. Ikatlong araw, nung bumisita si Rick kay Charlie, ito yung binigay sa kanyang regalo, the gift of service. Sabi niyong verse, 1, 2, 3. Pagpasok ni Charlie sa bahay, syempre ang daming mga usap-usapan, Ito yung mga nalaman ni Rick. Meron daw isang kapitbahay na yung kanyang extra bedroom sa bahay, nilinis niya para daw merong mapahingahan si Lynn, yung asawa ni Charlie. Siyempre, araw-araw, ang daming mga bisita, di ba? Wala nang privacy sa bahay. Kahit nasa kwarto ka, maingay. Kasi lahat occupied, no? Doon natutulog yung iba. So, yung isang kapitbahay, nilinis niya yung maganda niyang kwarto para kay Lynn. May matutulugan siya pag inaantok na siya. Tapos yung mga caregivers, everyday nagpapalitan para alagaan yung mga anak nila, yung kambal. Tapos meron siyang kaibigan, yung kaibigan ng family na araw-araw, nagda-drop by siya sa bahay para maglinis lang, ipaglinis sila. Pagkatapos yung mga magulang ng kids school noong kambal, sila ang in charge na magdala ng breakfast, lunch, and dinner, nagpapalitan sila. Tapos yung mga estudyante ni Charlie, kasi college professor siya, di ba? Yung mga estudyante niya, lahat yung mga graduate na, ng mga may trabaho na, sila yung in charge sa mga pag-grocery, hindi lang sila yung nag-shopping, sila din yung bahala sa lahat ng grocery ng buong pamilya. Pagkatapos yung the rest, kanya-kanya sila ng mga toka. Merong bahala sa ganito, may bahala sa ganyan. Na-bless sobra si Rick. At ang tanong niya, ako kaya? Ano kaya ang pwede kong magawa? Maging, service ko kay Charlie. Kasi ang ginawa niya, siya yung tagagawa ng sandwich ng dalawang kambal. Siya din yung tagadala sa kanila sa playground. Siya rin yung tagaturo ng mga kanta. At, ang ginawa pa ni Rick, siya din yung nag-in-charge para subuan si Charlie. Ito yung conversation nila ni Charlie nung sinusubuan siya. Ay, wala. Sorry. Nakalimutan ko. Ang ganda Sabing ganun dito ni Rick habang sinusubuan niya daw si Charlie. Sabi niya, you know, Charlie, when we were back in college, I never expected I'd be feeding you. Alam mo ba, Charlie, hindi ko inaasahan na darating ako sa puntong susubuan kita. Sabing gano'n nagbiro ngayon sa kanya si Charlie, baka ma-inlove ka, ha? Tapos sabing gano'n ni Charlie, dapat pag-practicean mo kung paano ko subuan. Tapos pinunasan siya ni Rick ng napkin. Awkward! Kasi parehong lalaki, no?
Pero ito yung tinurong lesson kay Charlie nung pangyayaring iyon. 1, 2, 3. Lord, use my hands to serve you, however awkwardly I try. Tinuro ng Lord sa kanya yung gift ng service na gamitin mo ako, Lord, kahit na minsan yung tulong ko nakakahiya. Diba? Mga kapamuso minsan, may mga ganong, diba, yung lalo na kapag ka medyo hindi, yung gagawin mong pagtulong, parang hindi swak sa personality mo eh. Hindi ikaw yung tipong maghuhugas ng pinggan. Pero dahil sa pagmamahal mo, maghugas ka ng pinggan. Hindi ikaw yung tipong nagsasabi ng I love you. Wala kang ganong wala kang ganong kultura. Pero kailangan mong gawin no? Hindi ikaw yung tipong kakausapin mo siya kasi mas gusto mo nag-iisa ka eh. Pero kailangan mong kausapin ito yung mga bagay na act of service na wala sa comfort zone mo, na nahihiya mong gawin, pero gagawin mo kasi yun yung way ng pagsiserve mo sa kapwa mo. Yun yung itinuro ni Charlie kay Rick. Ika-4 na araw nang siya ay bumisita, ito yung binigay sa kanya ni Charlie, the gift of giving. Isaiah 41 verse 6. Everyone is neighbor, and everyone said to his brother, be of good courage. Yeah. Dumalaw si Rick, hindi na sa bahay, ospital na. Yun na yung last visit niya na buhay si Charlie. Last minute na ng life. Tapos nakita niya nagbubulong-bulungan yung mga bisita. Pinag-uusapan nila kung paano nila i-coverage lahat ng mga naging expenses. And nalaman ni Rick, na simula pa nung nangyaring ganun kay araw-araw, talagang malaki ang gastos. Lalo na yung sa ospital kasi maganda yung sa ospital, private, nakaano na lang siya, nakatubo na lang, para kumakain. So, tumigil na daw yung insurance para i-cover lahat ng mga bills. Anong ginawa ng mga taong ito? Nagkaroon ng mga donations mula sa iba't ibang mga kaibigan. Nagkaroon sila ng daily support network. May in charge sa mga food deliveries, mga volunteers na maglilinis na walang bayad, mga caregivers na walang bayad, at yung mga naging estudyante ni Charlie, na mga naging doktor, teacher, editor, sila yung namahala na manguha ng mga pera sa hundreds of people na naging contact nila para makover lahat ng bills, gastos ng pamilya. Ano ang itinuro ni Charlie kay Rick sa mga oras na ito? Ano yung lesson na tinuro sa kanya? 1, 2, 3. Mga kapamuso, kailan tayo mayaman? Kapag tayo ay nagbibigay. May mga pagkakataon kasi na nagbibigay lang tayo kapag meron tayo, which is ako. Sabi nga ni Jehan kanina, hindi naman kami mayaman, Napagkakamalan kaming mayaman. Ito nga yung nagiging struggle ko nga sa daycare, Palibasa, nakita nila kasi na tumutulong ka. Akala nila mayaman ako, mayat-maya, lumalapit na, nangungutang, ganyan. Hindi kasi, ang konsepto kasi ng tao, kapag madalas kang magbigay, mayaman ka. Pero sa konsepto ng Diyos, mayaman ka kapag ikaw ay nagbibigay. Kasi pinatutunayan mo sa mga tao sa paligid mo na meron kang God na mayaman. Na out of nowhere, the Lord will provide. Lord, bahala na. Etong isang bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon palagi. When it comes to giving, kinakailangan lagi natin mag-step of faith. Hindi kinakailangan maghintay ka ng provision para magbigay ka. Hindi ganon. Lord, magbibigay ako kapag may ganito ako. Hindi ganon. Lord, magbibigay ako kung ano yung meron ako ngayon. Kung ano yung meron ako ngayon. Ngayon, kung wala ako ngayon, ibig sabihin, gusto kong magbigay, magpo-provide ka. Yun nga yung nangyari nga sa aming kagabi, Kasi may nangutang nga sa akin na kailangan namin tulungan, wala kaming pera. Out of nowhere, may biglang dumating na pera. Sabi ko, Lord, wala akong papahiram sa mga taong ito. Kasi nag-struggle nga ako dahil nga ng mga nangungutang, ayoko masira yung testimony ko Christian ako, alam nilang pastora ako. So ako, honestly, ayoko magpautang, ayoko tumulong. Kasi wala naman akong pera, ayoko galawin yung konti na lang naming savings ni Jehan. So, nag-struggle ako. Hindi ako tutulong.
Pero yung ano ko, yung kaibuturan ng puso ko what if? Kailangan kong gawin to? Kailangan ko mag-step of faith. Paano kung ganito? Pinag-isipan ko yung mga pros and cons. Pag hindi ako ganyan. Hanggang eventually, sabi ko, sige Lord. Nag-lottery ako, sabi ni Lord, sige, magpahiram ka. Yun ang sinabi ni Lord sa lottery ko, magpahiram ka. Nakikita niya yung struggle ko. Sabi ko, Lord, wala akong ipapahiram, pero magpapahiram ako. Sabi kong gano'n. At yung pahiram na yun, wala na kasiguro ang babalik sa'yo. Kasi hindi mo mga kilala yung mga tao, hindi mga Kristiyano. Pero magpapahiram ako, Lord. Sige, bahala na. Maya-maya, nung dumating si Jehan, may inabot sa akin. Ma, kulang yung pera sa pahihiram ko, pero meron pa akong isang dating budget. Sabi ko, galing din naman ni Lord, no? Kaya ang pagbibigay kasi, ang pagtulong sa kapwa, hindi yung kung ano yung meron. Kung ano yung meron ka, kundi step of faith yan Kung kinakailangan mo tumulong, magbigay, no? At doon ka binibless ng Lord. Saksi naman yung mga anak ko, no, na hindi naman kami mayaman. Pero nakita namin talaga kung paano kumilos ang Lord. Kasi kapag nagbibigay ka, doon mo mararamdamang mayaman ka. Amen ba? Hindi siya literally, pero yung spirit mo, no, yung pinalalakas ng Diyos ang iyong pananampalataya, kayo mayaman ka. Then, nung ikalimang araw, last day, no, ito yung binigay ni Charlie na regalo kay Rick, the gift of hope. Sabi nung verse, 1, 2, 3, Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. ang pinuntahan na ni Rick ay funeral service na. Pagpasok ni Rick sa funeral service, nagulat siya. Para siyang kasal, hindi parang funeral. Ang lahat ng mga tao nagtatawanan, nagkukwentuhan, nag-sharing of testimonies, nagja-jamming. Ang mga gina-jamming nila, yung mga binili na kanta ni Charlie. Pag ako nasa funeral, ito gusto kong mga kantahin nyo, lahat, gina-jamming nila yon. Sharing sila, nagkwentuhan sila. May mga iyak, pero talagang masayang-masaya, no? Hindi siya wedding, hindi siya funeral, wedding siya. Hindi din siya Good Friday, no? More on parang linggo ng pagkabuhay. Sobrang, ang daming mga verses, ang daming mga kantahan, hanggang sa inilibing sila. At ang last minute, nung nililibing na daw si Charlie, ang kinakanta nila yung cowboy song na paboritong kanta ng magkaibigan. Pauwi na si Rick, siya ay nagdadrive, kinanta niya yung huling part ng kanta. Ito yun. Sana andyan. Ayan. Ito yung huling part ng kanta. I drove home beneath a winter sky filled with stars. Nagmamaneho ako, pauwi na ako. No? Nakita ko ang sky filled with stars. Ano yung binigyang lesson sa kanya dito? 1, 2, 3. Yung the gift of hope. Lord, gabayan mo ako sa buhay na ito at sa mga darating pang mga buhay. Yung pwede ka palang magpasalamat kahit malungkot ang puso mo. Basta yung pag-asa mo na andun na, Lord, yung inspirasyon ng buhay ni Charlie sa akin, kahit wala na siya, i-guide mo yung buhay kong mga darating. Kaya, kahit na marami mga kalungkutang darating pa sa atin everyday, no, ito yung pag-asa na binibigay sa atin ng Lord, kasama natin siya. At sa mga darating pang mga araw, yung presence ng Lord andun, kasi andun yung gift of hope. Hanggat ang pag-asa ay nasa iyo, yung pananampalataya, tataas at aangat siya. So, ano yung 5 gift na ito na binigay ni Charlie, binigay ng Diyos kay Rick? The gift of life, naalala nyo pa? Ano pa, the gift of life? Last na yung hope. Ano yung ikalawa? The gift of life? The gift of songs? The gift of service? The gift of giving? The gift of hope. Kung yung 5 gift na ito ay lagi natin tataglayin sa puso natin. Aapaw lagi ang puso natin sa pasasalamat. Kahit ano ang kondisyon ng ating buhay. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, kasi kahit hindi namin kilala ang magkaibigan na ito, si Rick po at saka si Charlie,
pero buhay ang patotoo mo sa kanila. Na pwede pala kaming maging masaya, pwede pala kaming maging mapagpasalamat, pwede palang hindi matapos yung aming pagtanaw ng utang na loob sa iyo kahit na ang sitwasyon po namin ay negatibo. Makakakita kami ng beauty sa lahat ng mga negative na circumstances ng buhay namin. Kung bubuksan lang po namin, Panginoon, yung aming mga mata sa reality na lahat ng mga nagiging kaganapan ng buhay namin, Panginoon, ay nasa ilalim mo po. Nasa ilalim mo po. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na wag lang kaming magpasalamat, Panginoon, kapag sagana kami, kapag wala kami mga problema, kapag everything is okay sa aming paligid, parang bed of roses kami, Panginoon, palagi. Kundi kahit sa mga negative situations ng buhay namin, Lord, pairalin po namin yung aming puso ng pasasalamat. Asan dito? Ano rito? Yung pwede naming matututunan sa sitwasyon na ito. Nang sa gayon, Panginoon, hindi kami mag-focus sa negative side. Kapag nakapokus kami sa negative side, Lord, panghihinaan kami talaga ng loob. Panghinaan kami ng aming pananampalataya. Pero kapag ang titingnan namin kung ano yung pwedeng idulot nun na maganda sa buhay namin, hindi kami mawawalan, Panginoon, ng pagmamahal, pagtitiwala sa aming Diyos na buhay. Kung paanong pinatibay mo lalo ang pananampalataya ni Rick sa mga bigay na regalo sa kanya ni Charlie, ganun din po ang gawin mo sa amin, Panginoon. Manatili sa amin, Panginoon, ang kaloob mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang gabi po sa inyong lahat.